I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come true alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come true alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time.
protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted prove untrue, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart has stopped in singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Blessed good morning, everyone. Ayan, nandito na naman tayo. It's Friday once again. At ito yung ating programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina. Every Friday, 5 o'clock in the morning. At maraming salamat sa Panginoon. At tayo ay nagkasama-sama ulit. Mga nanays, ayan po. Nandito na naman po tayo. At kasama ko po ngayon ang mga host na mga mothers. Sister Benny, Sister Beth, at Sister Vicky ay nasa Kiyas. And Sister Jamaica. At Sister Irene ay on the way po.
papunta sa kanilang area. At nandito po yung mga mothers na kasama natin. Bumabati sa atin sa Facebook Live. Si Sister Grace Gerlan, Sister Emilia, good morning po. Sister Vicky, dun siya sa area. Si Brother Philip. Ayan, good morning, Brother Philip. Sister Joyce, Pastor RJ, naimbag nga morning kakabsat. Enjoy our devotions and receive blessings from the Word of God. Sister Rolyn Sanet, Sister Mercy, Ruben Cacho, Sister Joyce, Sister Rachel, Sister Heidi, Sister Cynthia, Sister Salvador, Sister Nel Dabore, Sister Margie, at Sir Ariel Pomecha. Good morning po. And tilingin ko po yung mga kasama kong mothers na babatiin po kayo ng magandang Sister Beth. Hello po, good morning po sa lahat. Good morning din sa lahat na nasa Google at saka maging sa FB Live. At ganun po sa lahat ng mga mothers na naka-online ngayon. Yun lang po. Good morning po sa lahat. Isang magandang malamig na umaga po. Tuloy lang po tayo na makinig hanggang sa matapos. Good morning. Amen. Ayan, good morning po ulit. Ay kay Sister Cherilyn, andito siya sa studio. Nag-share ng link. Ayan, Brother Gilbert Hofer is watching. Yan, maraming si Sister Emilia, maraming mga na-sharean ng program natin. Sister Lina, maayong buntag sa tanan. Sige po. Ayan, Sister Geraldine, nasa rin, Google Meet. And Sister Emilia, bati na po kayo. Sister Emilia. Good morning sa ating lahat. Amen. Ayan. Tuloy-tuloy lang po kayo. Sister Vicky, andyan sa Kias. Kay Sister Ann, kasama ko siya kahapon. Nagsama kami sa soul winning. Hello po, Sister Ann. Bati na po kayo. Hello muli, isang mapagpalang umaga at nandito kami sa kila Sister Ann. At nakaka-bless kasi mas maaga siyang nagising sa atin. Nakaluto na siya ng supas. Ma'am Sheila, sana kasama ka namin. So, Ay, good morning opo. po sa lahat. Sayang, hindi ko po alam kung saan ako pupunta eh. Ay, sayang. Kasama po namin si Kuya Melka. At ayan, babati po sila. Good morning po sa ating lahat. Good morning sa ating Amen. lahat. Di bale, Good morning, nagkasama naman kami ni Sister Ann kahapon sa aming Opo. soul winning sa area. Ayan po. Maghapon siya, ma'am. Nung umaga kasama po namin. Tapos Opo. nung hapon, kayo ang kasama. So, ayan. Tapos ngayon, maaga po siyang gumising. Opo. Sister Tita, good morning po. Ayan, good morning mga mother, sabi ni Sister Tita. Ayan po, may babasahin akong verse dito. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kasi napakaganda po nito. So itong 1 Timothy chapter 3, ito po ay gabay sa mga leader ng church, kagaya ng pastor. Sa verse 1 nandyan po yung pagtuturo kung ano ang gawain ng pastor or bishop. Ayan, nandyan po yan. Hanggang sa dumating sa yung mga kasamahan ng pastor, ayan, nandyan po. Yung mga frontliners natin, andyan yung mga deacons. Ayan. So, sa verse 14 na merong paalala si Apostle Paul dito sa kanyang disciple na si Timothy kung paano niya gagampanan yung kanyang tungkulin bilang pastor. Kasi si Timothy yung pinagkatiwalaan na maging pastor sa Ephesus. Ayan. So, sinulatan niya si Timothy dito kung paano ang gagawin sa loob ng bahay-sambahan. Kaya basahin ko po. 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I tarry long,
that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. At sino ba yung living God na sinasabi niya ni Apostle Paul dito? Na sinasabi yung bahay-sambahan ng Panginoon, ito yung pillar and ground of the truth. So, ibig sabihin ng pillar ay mahalaga yan. Pag ground naman ay mahalaga din po yan. Yan, haligi. Tapos yung ground, di ba? Yung katotohanan yan. Ground of the truth. So, pinaliwanag din sa verse 16 na yung sinasamba natin na Diyos ay pinaliwanag dyan na walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo, si Jesus Christ. Sinasabi dyan sa verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Yan, nagkatawang tao siya, justified in the spirit, seen of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, and receive up into glory. So, ibig sabihin yan, siya ay bumaba dito sa lupa at hanggang sa pumunta siya dun sa langit, umakyat siya sa langit. Ayan po, pinapaliwanag po dyan ang kapangyarihan ng Diyos. Yan, kung paano siya nagkatawang tao at kung paano, anong ginawa niya dito sa lupa at hanggang sa siya ay umakyat sa langit, hanggang siya ay nagpadala sa atin ng banal na espiritu. Yan, ang ating tinanggap ang Panginoong Hesukristo. So, yun po yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero, hindi po ako magpo-focus dun sa godliness ng Panginoon, kundi magpo-focus po ako dun sa tinatawag na behavior natin sa house of God. So, kung tayong mga nanay ay kahit malalaki na yung mga anak natin, buong pamilya natin, so tayong mga nanay, dapat tayo ay maging teacher. Yan. Teacher tayo ng ating mga anak. Yan. So, sa Proverbs, tingnan ko nga kung mabilis ako magbuklat. Sa Proverbs 23 verse 26, nandyan po. Proverbs 23 verse 26. Ay, mabagal. Mabagal ako magbuklat. Hindi ko po nasulat eh. Sabi dyan ay sa Proverbs 23 verse 26, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Yan po. So, tinuturo dyan na dapat buong puso. At yung ating mata, yan, dapat mag-o-observe tayo. Yan. So, sabi dyan, kung tayong mga nanay ay hindi nakikinig sa loob ng simbahan, ay ganun din yung makikita ng mga anak natin, no? Na yung parang Catholic din, yung sa loob kasi ng simbahan ng Catholic, kung ano-ano lang ang ginagawa natin, di ba? Na nakikinig tayo after na makinig kung ano-anong mga napapansin natin sa loob ng simbahan. Bakit ang iksi naman ng damit niya? Bakit naman to late na naman dumating? Yan sa loob ng simbahan ng Panginoon ay kung ano-anong ginagawa natin. So bilang mga nanay, kung ano yung nakikita ng mga anak natin na ginagawa natin, ay makukuha po nila. Yun yung ang mahirap doon ay tayong mga nanay yung nagiging example ng hindi maganda. So, papaliwanag ko lang po dito na kung tayo bilang mga nanay ay hindi natin pinapahalagahan yung mga ginagawa sa church. And sabi nga ni Pastor, ay late nang dumating sa church, di ba? Kasi parang parang ang traditional lang yung pagpunta sa church. Kasi yun yung mga nakakausap natin ng mga ng mga ini-invite natin sa church. Ay, may simbahan na kami, ganito. 1 oras lang yung simba namin, okay na yun. Ganon, di ba? Ayun po yung sinasabi nila. Ayan, tagal naman ng ninyo. Ang tagal naman ng simba ninyo. Umabot ng 4 na oras, ganon. So, hindi nila alam na yun yung paraan para tayo ay mag-worship.
Kasi may kantahan, may panalangin, ayun. Matagal din yung ating panalangin, 'di ba? Kasi yun din yung paraan para makipag-usap tayo sa Diyos, ganun po. Sabi dito ay yung mga anak natin, makukuha nila yung mga ginagawa natin eh. Paniniwala natin, mga prinsipyo natin. So, kung ano yung nakikita nila na ginagawa natin, easily accept sa kanila eh. Sabi dito, our children will never adopt a principled truth or believe because you told them to. But they will generally accept everything they see that you endorse. Kasi sasabihin natin, maaga kang gumising, tapos tayo namang nanay, tanghali na tayong gumising, no? Sabihin natin sa mga anak natin, punta ka na sa church. Punta ka dun sa church. Tapos naman tayo, naiiwan tayo sa bahay. Parang, lang, yung ritual or traditional yung pagpunta sa simbahan. So, kung ano yung nakikita ng mga anak natin, yun yung talagang gagawin nila. Kasi, sabi dito, we teach our children by example, not a command. So, uutusan natin yung mga anak natin, pumunta ka sa soul winning, tapos tayo namang mga nanay, hindi naman tayo nagjo-join sa soul winning. Tapos, uutusan natin yung mga anak natin, magbasa ka nga ng Bible, huwag kang mag-cellphone dyan. Tapos sasabihin sa atin ng mga anak natin, hindi ka nga nagbabasa ng Bible, mama ganun. Ayun. So yun, sabi dyan, it is so important for parents to be of that. It is important for parents to be of that totally serious about their Christian life. So kung magsisimba tayo, tapos sa next week, wala na naman tayo. So, ganun ang nangyayari. Nakikita ng mga anak natin, hindi tayo consistent sa pagpunta sa simbahan. Ay, ganun din ang mangyayari sa ating mga anak. Kaya nga, napakaganda habang maliit pa, susubaybayan natin. Naalala ko yung yung tinuro sa amin ni Ma'am Del, asawa po ni Pastor Ed sa conference. Ayan, yung mga anak ninyong mga baby pa lang yan, susunod yan sa inyo. Yan. Hawak-hawak ninyo sa ilong. Huwag kang malikot dyan. Ganito. So, habang maliit pa, ay sumusunod. Tapos, biglang nagtamlay tayo. Kasi, minsan nasasaktan tayo sa mensahe. Kasi nga, di tayo sumusunod sa mensahe. Nagiging matamlay tayo sa pagpunta sa simbahan. Ayun, yun yung paraan ng dyablo para yung mga anak natin magtamlay din sa simbahan. So, paano ba nangyayari na nagkukulang-kulang na yung pamilya natin sa church? Kasi nga tayong mga magulang, hindi tayo nagtuloy-tuloy. Yun po yung nangyayari sa atin. Lalong-lalo na yung tatay, ama ng tahanan. Naging busy na sa trabaho. So, ano yung makikita ng mga anak natin? Makikita ng mga anak natin, mas importante na yung trabaho kaysa sa pagpunta sa simbahan. Hindi na kayang i-give up na yung linggo, hindi na kayang i-give up para bigyan ng oras na sumamba sa Panginoong Diyos. Ganun po ang nangyayari kasi, makikita ng mga anak natin, ay si tatay, nagtrabaho ng Sunday. So magtatamlay-tamlay na yan yung mga anak natin na hindi pumunta sa church. Kaya, lalong-lalo din sa devotion, ganun. Ako, nakikita ko rin yun pag minsan pag nagtatamlay-tamlay ako na umattend ng devotion kasi maaga, 5 o'clock. Ganun din yung nangyayari sa mga bata. Kaya pag sinabi ni Pastor RJ, yung mga anak namin na para kayong tatamad-tamad sa devotion, yan, patulog-tulog kayo sa devotion. So tahimik na lang ako kasi yung sa aking sarili, ganun din naman ako sabi ko. Ganun din naman ako, sabi ko. Hindi ko pwedeng anuhin yung sarili ko. Ayan, sabi dito, I teach your children by example, not a command. Teach our family by example. Sa mga nanay, maging halimbawa tayo sa kanila. Huwag tayong pawala-wala. Pag pumunta sa church ng Sunday, dapat Wednesday, nandun pa rin tayo. Tapos pag Saturday na meron tayong pag-aaral ulit ng Word of God, punta po ulit tayo. Kasi yung mga anak natin, tayong nakikita nila na halimbawa. At kung pawala-wala tayo, maghahanap sila ng ibang halimbawa. Yun na, papasok na ang dyablo
sa kanilang buhay. Yan, mapapabarkada sila, magiging kaibigan nila ay hindi mga mananampalataya. So maganda na tayong mga nanay, tayo yung halimbawa nila. And then next po ay kung ano yung gagawin natin sa house of God, dapat tayo ay spiritual. Mga nanay, hindi po yung kung ano-anong mga, sabi nga si Sister Beth, kung ano-anong mga pinagkukwentuhanan. Ay, kamusta na? Ganito, ganito. Natapos na yung service ay hindi na naintindihan yung mensahe kasi puro kwento-kwentuhan na lang na So, maganda rin na pag kasama natin yung mga anak natin, maging spiritual tayo. Kung sa loob ng tahanan, hindi tayo spiritual. Lalong-lalo na pagpunta natin sa church, hindi rin tayo spiritual. Sabi dito, mga nanay, strive to be your child's hero and model. 'Di ba yung mga anak natin, yan, marami silang hero dyan sa na papanood nila sa cellphone, yung mga games, ganyan. Tapos yung mga yung mga naglalaro ng basketball, yun. So, dapat hindi sa basketball sila, sabi dito, not in basketball, but spiritually, every son or daughter ought to be able to say, my father is the best Christian I know. Ayan. So, turuan natin kung sino yung mga heroes sa Bible, kagaya ng ginagawa ng pastor natin. Like Abraham, Noah, ganon, Moses. Tinuturo mga Bible heroes, hindi yung mga yung mga roadman, yung mga sina Lebron, ganon. Don't let them make worldly heroes. Iyan po. Kaya dapat kilala nila yung mga Bible characters. Yan. Habang maliit pa, yan, ituro na natin sa kanila, sino ba si Abraham, si Noah, ganito, ganito. Si Moses, ano bang nangyari sa kanila? Sa kanilang pananampalataya. Ang malungkot ay lumalaki yung anak natin, wala silang alam na Bible character. Hindi sila excited. At tayo rin, hindi nila tayo ginagawang hero or model. Parang kaaway nila tayo, no? Yan, bilang mga nanay. So, and then, last po, disciple your children as a Christian. So, wag nating i-disciple na, anak, mag-aral ka mabuti, magtrabaho ka, ganito, pag kumita ka ng pera, pumunta ka, pag nagtrabaho ka, punta ka dun sa abroad para marami tayong pambili ng mga pangangailangan natin. Na wala na, hindi na Kristiyano yung mga anak natin, kundi sila ay naging parang yung pera na yung kanilang Sabi nga ng pastor natin ay turuan natin kung anong ginagawa sa simbahan. Dapat yun yung ituturo natin. Hindi lang yung pag-aralin natin, magtatrabaho sila, pagkatapos magtrabaho, kikita ng pera, nakalimutan na nila ang simbahan. So, hindi po ganun. I-disciple natin sila. Sa bagay, kung tayo ng mga nanay ay ganun din, magtatrabaho tayo, tapos kakalimutan natin yung church. On and off tayo sa church. Wala tayo ng Wednesday, wala tayo ng Saturday. So, ganun din yung mga anak natin. Babaliwalain din nila yun. Magsusubsub sila sa trabaho, kikita ng pera. Yun lang. At wala silang pakialam sa mga activities sa simbahan. Huwag pong ganun. Sana yung gawin natin. Sabi dito sa Proverbs 22 verse 6, train up a child. Train up simply means to disciple him, to make him a disciple of the Lord Jesus Christ. In other words, whatever you expect of a good Christian is what you should expect of your son or daughter. So the following things should be mandatory. Yan. Kung mandatory, ibig sabihin, kailangang sundin. Kagaya dito po, mga full-time staff. Sinabi ng pastor natin, kahit maliliit na bata, gisingin ninyo kasi mag-aaral ng salita ng Diyos. Makinig sila. So mandatory yun. Bible and prayer time, soul winning, church attendance, godly living, and most of all, giving. Yan. Turuan natin ang ating mga anak na matutong magbigay. Hindi lang yung tatanggap lang tayo. Yan. Magandang tumanggap, pero maganda rin yung mag-share din tayo ng mga blessings natin.
Ayan po, maganda po na sa loob ng simbahan ay makita tayo na halimbawa at tayo yung model at unang-una sa lahat, disciple natin, mga anak natin. Yan. Matigas ang ulo po, sasabihin natin. Matigas po ang ulo. Kasi nga, matigas din ang ulo natin bilang mga nanay po. Ayan po. Kasi kung ano yung nanay, like mother, like your son or daughter, ganun po mangyayari sa atin. Ayan po, at Sister Benny po nandito. May idadagdag pa po Sister Benny sa ating lesson. Thank you po. Amen. Magandang umaga pong muli. At thank you po, Ma'am Sheila. Ayan. At yun pong tinalakay po ni Ma'am Sheila. Totoo nga po na gano'n. Na tayo, pumupunta tayo sa church bilang magulang. Pero yung mga anak natin kung minsan na-neglect na natin na i-obliga na pumunta sa church. At napaka ganda po ng buong pamilya ay nasa church. At nakakatuwa po na pag buong pamilya ay nakikita mo na silang lahat ay nasa church, ay unang-una talaga ay ang Panginoon ang natutuwa. At ganoon din ang ating pastor na matutuwa sa mga makikita na mga family na nasa church. Yung tingnan natin sa sa Proverbs 4:1. Sabi dito ay, "Hear ye children the instruction of a father and attend to no understanding." Doon po sa pag pumunta tayo sa church ay may mapapakinggan tayong mahalaga na dapat po natin na napakahalaga po na salita ng Diyos na sa pamamagitan po ng ating pastor ay ipapahayag po niya, isasabihin po niya lahat, ibabahagi po niya lahat yung mga pinagkaloob sa kanya ng Panginoon na wisdom para po ipaliwanag kung ano po yung mga salita na dapat na ibahagi. Nakakatuwa po na sabi nga po dito na yung ano ba yung attend, to present or to pay attention, na tayo po bilang anak ng Diyos ay andun po na mag-pay attention po tayo sa salita ng Diyos na abang andun po tayo sa church. At wag po nating i-neglect na yung mga anak natin o kaya yung mga nadadala po natin sa church ay oo nga, pupunta tayo, pero yung mga nadadala natin sa church, pinapabayaan lang natin. Hindi po ganon, na dapat ituro o i-guide po natin sila na ganito, ganon nga. Yung kagaya nga po ng sinabi ni Ma'am Sheila kanina. Nakakatuwa po talaga na buong family at yung buong nadadala mo sa church na mga dinidisciple ay andun at nakikinig din na. At meron po na ano ba yung meron yung pag hindi tayo nag-attend sa church ay maneneglect natin yung salita ng Diyos, na hindi tayo yung mamimiss natin yung command ng Diyos na hindi natin masusunod yung command ng Diyos na maririnig natin. At mamimiss din natin yung salita ng Diyos, mamimiss natin yun. Pag hindi natin iuobliga na pupunta sa church. At tingnan po natin sa mamimiss din natin yung being yung mai-equip ba tayo sa salita ng Diyos, na tayo ay magtitipon-tipon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tingnan natin sa Ephesians 4:11. Ephesians 4:11. Hindi ko na isulat eh. Ephesians 4:11, nandito po na sabi po dito,
ay and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Doon po na ipinagkaloob po yung ating pong pastor na pinagkalooban po ng Panginoon na siya po yung feed po sa atin sa salita ng Diyos na binibigyan po ng Panginoon ng talino ang ating pastor para po tayo ay pakainin nga ng salita ng Diyos dun, habang andun tayo sa bahay-sambahan. Ano ba yun po yung ginagawa ng atin pong pastor sa church. Kasi po, kung mamimiss po natin yun, ay hindi po tayo mai-equip sa salita ng Diyos. At mamimiss po natin yung unang-una nga po yung salita niya. Na sabi nga po dun sa Proverbs 4:1, Proverbs 4:1. Tingnan po natin yung Proverbs 4:1. Kasi ako nagsulat. Proverbs 4:1. Sabi po dito, yun nga, nasabi ko nga po pala kanina na yung hear ye children the instruction of a father and attend to know understanding. Na pag po tayo yung makikinig ay madadagdagan po yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. At yun po yung maiibahagi natin sa atin pong mga anak, sa ating family, sa mga pinupuntahan po nating mga kamag-anak po natin kapag yung pumupunta tayo sa kanila at yung mga dinadala po nating dinidisciple ay doon po tayo ma-equip sa salita ng Diyos. At ang sabi nga po dito na yun nga pong yung binanggit po ni Ma'am Sila kanina na sa 1 Timothy 3:15 ay ayun. Sa 1 Timothy 3:15 na, but if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God and pillar and ground of the truth. Yun po yung tinalakay po sa atin ng ating pong mahal na pastor noon na in the house of God, yun po nga, church of the living God. Yun po na nandun yung pillar and ground of the truth na yung dapat po ay ma-equip po tayo doon sa ganong pag na tayo po ay pag pumupunta tayo sa church na busy nga tayo sa mga gawain natin at kung minsan na-neglect nga yung pagpunta sa church na dapat hindi po natin ma-neglect nga na ayun pumunta sa church at tayo bilang isang magulang, bilang isang pinagkatiwalaan ng Panginoon na may dinadala tayo sa church, huwag natin hayaan na sila ay hindi makapakinig, sila ay kagaya lalo na pagbata ang ating nadala, ay i-guide natin sila sa kung ano yung sinasabi ng ating pastor at kung ano yung dapat napakinggan nila. At yun yung dapat na mangyari bilang isang nag-disciple nga sa ating family o sa mga dinadala natin sa church. At yun lang po, to God be the glory. Amen. Ayan, thank you po, Sister Benning. Kaya nga yung yung mga bata kapag malilikot, ayan, nandyan na yung mga usher para iayos yung tapos kailangan titingnan din kung saan sila pumupunta kasi pag minsan baka pumupunta lang sa church kasi parang lang yung makikipaglaro lang after the service. Yun po yung mga young people namin sa San Vicente. Yan yung mga nila. May ba doon? May basketball ba doon? Hindi, makinig muna kayo ng Word of God bago kayo
maglalaro. Yun po. Sige po, Sister Beth. Amen. Good morning uli sa lahat na mga nasa sa FB Live, maging sa Google. Hindi ko na po i-elaborate pa kasi na-explain naman na agad nila ni Ma'am Sheila sa ni Sister Benny kung bakit kinakailangan na nga tayong ini-encourage tayo na kinakailangan uma-attend tayo sa church services. Kasi sabi nga po, ang faith, ang pananampalataya ng isang tao ay nabibuild o nami-maintain kapag tayo ay nakakapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Pinapatalas niya yung ating isipan, pati ang ating kaalaman kung paano natin makikilala ang Panginoong Diyos. So sabi nga, kung nagni-neglect tayo sa ating dapat gawin, na para yung ating pananampalataya ay ma-build o kaya ma-maintain, magkaroon tayo ng spiritual enthusiasm sa pag-worship sa Panginoon. Saan ba natin pwedeng i-worship ang Panginoon? Unang-una, doon nga sa bahay na pinagtitipunan, sa bahay sambahan. So, so yung result na the more tayo nakikinig, the more tayo natututo. At meron din kasabi na yung result ng less hearing, yung kunti lang daw na kulang-kulang nang hindi tayo masyado nakakapakinig ng Word of God, the less than na hindi tayo na dumarating yung panahon na wala na, pinabaliwala na lang natin. Yung mag-skip lang tayo ng isang linggo o kaya isang Sunday afternoon na service o kaya sa Wednesday, hanggang namamalayan natin, naging habit na natin na nag-i-skip na tayo pagdating sa mga services. So, merong itatalakay lang ako ng sabi nga reason para tayo mag-rejoice kapag tayo ay nag-a-attend sa church. Sabi nga nandoon yung joy of obedience. Kahit mismo si Jesus Christ noon pa, nagta-travel ang kanyang family para lang mag-worship sa Panginoon. Sabi, biro niyan, puro wala pang sasakyan noon, nilalakad nila 70 miles para lang makarating sila doon sa kung ano yung observance na itinalaga ng Jews, ng Hebrew, para sila ay dapat nilang sundin yun. So, nang iniiwanan, ibig sabihin, iniiwanan ang anumang reason, iniiwanan mo ng business para lang makapag-comply, para lang makarating doon sa kanilang religious, sabi nga, religious observance. Nang tayo ay nag-gather tayo nag-iipon-ipon para mag-worship sa Panginoon, kasi ito ay pinapakita natin na tayo ay sumusunod sa Panginoon. At merong kasiyahan kapag sa ating puso kapag na fulfill natin o kaya nasunod natin yung anumang gustong anumang gustong mangyari ng Panginoong Diyos, ano man yung dapat natin sundin, yun nga sabi nga sa bawat pagtitipon, wag nating ipagpaliban yun. So, anumang kaya nga bilang isang Kristiyano o bilang anak ng Diyos, sabi nga dito na anuman ang obstacle ng pagpunta sa church ay yun pa rin yung right thing to do. Ito pa rin ang dapat nating gawin sapagkat ito ay tayo yung lumalago tayo sa ating pananampalataya at nakakapakinig tayo ng katuruan at gano'n nga sabi nga, pinaligaya din natin ang Panginoong Diyos kasi nandun yung worship, nandun yung pagsunod. Next, sabi nga, nandito yung the joy of knowing God intimately. Sabi nga sa John chapter 6 verse 63, sa Jesus na siya yung way para sinabi ni Jesus Christ na siya yung daan para lalong makilala natin ang Panginoong Diyos at para ma-experience natin yung eternal life as Christian. So, nang pagkakaroon ng knowledge ng God's Word, sabi nga ito rin yung nararamdaman na natin how closer tayo sa Panginoong Diyos at nararamdaman din natin na, sabi nga, unti-unting natitikman natin yung eternal life. Sabi rin sa Acts chapter 2 verse 42, ang mga Christian na devoted na matuto nung panahon na yung mga Christian noon ay andun yung devotion ba nila na para matuto sa salita ng Panginoon through yung galing ba sa katuruan ng mga apostles. Kaya nga sabi nga nila, ginagawa nila yun, yung pagtitipo na yun. Ando yung kasabay nila na makapakinig, ando yung excitement nila na para sila ay makapakinig ng salita ng Panginoon, ng anumang katuruan, anumang reminders, kasi nangyayari lang yun kasi kapag tayo nandun sa pagtitipon, di ba?
nandoon yung constant reminder ng ating pastor, nandoon yung preaching na napapakinggan natin at ano yung dapat nating gawan bilang isang Kristiyano at bilang anak ng Diyos. So sabi nga, yung growth natin, nagsisimula sa church. Kaya dapat lang hindi natin pinagpapaliban yung pagtitipon na yun. At sabi nga dito na ano man yung bang success, ano ba yung iyong accomplishment sa buhay mo, ano man yung career na meron kang maganda, pero kung hindi ka naman, wala ka naman salita ng Panginoong Diyos, hindi yun totally na nandoon nga yung joy. Kasi sabi nga dito, ang pakikinig ng salita ng Panginoon, ito ay nag-i-enlighten sa atin at ito ay nagpapasaya sa atin. So last, sabi nga, the joy of fellowship. Di ba, maganda yung tayo yung doon sa pagtitipon doon sa church, every services, nandoon yung kantahan, di ba, ng congregation. Nandoon yung panalangin sa bawat isa. At nandoon din yung encouragement, yung tulong ba na natutulungan, na i-encourage tayo, lalo na kung sino man yung may kapatiran na may kabigatan. At yung sa simbahan nga, sabi nga, nandoon yung holy atmosphere na kapag kapag sa simbahan ka, iba talaga yung nakikita mo yung kabanalan ng Panginoong Diyos. Na yun nga yung nasi-share ng bawat isang na nandun sa pagtitipon na yun. Yung nandun yung na mismo yung mga kapatiran na kung nandun sa pagtitipon na yun, sila mismo nararamdaman nila yun, na iba talaga kapag nasa church ka. Sabi nga ang church, kapag nakakapakinig ka ng salita, kapag tinake mo yun ng seriously, sabi nga na yung presensya mo doon sa church, na parang sabi nga ng church, ito ang heaven, yung kingdom of heaven on earth. Siya rin yung kasi ngayon naman yun, pinapakilala ang Panginoong Diyos, pinapakilala yung kanyang kadakilaan. So, napaka-importante rin yung nasa simbahan ka kasi nandun nga yung joy of fellowship. Tingnan mo ang difference kung wala ka sa church, pumunta ka sa trabaho mo, o kaya nag-malling ka, o kaya nag-attend ka ng birthday party, o kaya kung ano man occasion na wala sa simbahan, di ba? Makikita mo yung difference doon. Kasi di sa pinuntahan mo na yun, wala doon ang Panginoong Diyos. Sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 20, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them." So, kapag nag-skip tayo doon, hindi natin naranasan din na kasama natin ang Panginoon Kristo na tulad sa pangako nga niya sila binanggit sa Matthew 18:20, nandoon siya sa ating kalagitnaan kapag siya ang ating pinag-uusapan. So, sana ng bawat isa nandoon nga, makita na maramdaman natin itong joy na to, na kapag ikaw ay nasa Panginoong Diyos. Sabi nga dito, kung ang attitude mo, yung parang basic lang, ibig sabihin parang compliance ka lang, yung attitudes mo nasa minimum lang na minimum lang na ba kumbagang kalagayan para i-please ang Panginoong Diyos. Pero kung trinay mo nagtrinay mo ng buong puso, buong isip at buong kagalakan, sabi nga dito, nandoon yung nandoon yung makikita rin kung gaano ka na-build ng salita ng Panginoong Diyos. Pero kung hindi ka nga, sabi nga, compliance ka lang, nagkakaroon ka, hindi mo napapansin, lukewarm ka na yung attitude mo pagdating sa pananampalataya. So, sabi nga dito, ang attitude natin, kung ano man ang attitude natin kapag tayo sa bahay ng pananambahan, o paano natin binigyan ng importansya yung church, attendance natin, nagre-reflect din ito kung ibig sabihin, yung nagsasalarawan kung ano rin yung attitude mo towards God. So, yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you po, Sister Beth. Nakakatuwa nga po yun na balik-balikan natin yung nung tayo po ay mga bagong mananampalataya, di ba? Nandun yung joy natin na makinig ng Word of God. Andun yung joy natin na sumunod sa salita ng Diyos. Pero habang tumatagal na tayo, parang, ay, ano ba yan? Church na naman. Ay, ano ba yan? Yun na nagre-reklamo na tayo ngayon. Yan. Na-use na po. Yan. Kaya tayo mga matatagal ng mananampalataya, dapat maging mabuting halimbawa po tayo sa mga bagong mananampalataya. Ayan. Nakita ko, Sister Anne, super duper excited siya nung doon sa soul winning activity
Nakakatuwa yung kanyang buong family. Kasi sabi ni Pastor RJ, ala, yung mga ibang tatay, umalis na, pero yung bagong mananampalataya, nakikipag-fellowship pa sa akin. Gabi na ay gusto pa niyang makipag-usap sa man of God. Ayun. So nakakatuwa yung ganong spirit po. Sana balikan po natin yun. Ayan po. Thank you po, Sister Beth. Dito naman tayo kay... Andyan na po, Sister Irene ba? Ayan, Sister Irene. Mabuti po at iningatan kayo ng Panginoon dyan. Sister Irene, bago po Sister Vicky. Good morning po. Ayan, pasensya na pang pumas. Mahina yung signal ko. Kami makapasok pa. Ay, yung ginamit naming account yung kay Rolin ata ito. Amen. Yung sa akin, mahina. Ayan. Nandito po si Tina. Ayan. Sa ating lahat. Ayan. Ayan. Salamat sa mga hosts. Ating narinig kanina, si Ma'am Beth, si Ma'am Sheila, si Ma'am Benny. Ayan. Ang ating topic pa rin ay commit to church services. Ayan, na magkaroon tayo ng commitment na tayo ay laging attend. Ayan. Na mahalaga yung lagi nating na ang Panginoon, sabi nga Hebrews 10:25, saying huwag nating hayaan, huwag nating babaliwalain sapagkat mahalaga itong ating maririnig mula sa pulpito sapagkat ito yung time na tayo kakain spiritually. Kaya mahalaga yung buong family, isama natin na gagawa tayo ng paraan na sila ay maisama na lagi nating ipaprioritize. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat hindi tayo nagwo-worry. Pag nag-absent tayo ay baka wala ka sweldo. Yan, mas malaki yung mawawala kapag wala kang pakinggang salita ng Diyos sapagkat mas mahalaga to sa lahat. Sabi nga idadagdag ano man yung iyong pangangailangan, nakakaalam ay ang Panginoon na ng ating pangangailangan. Kaya dapat lagi nating first priority natin yung Panginoon na seek first, sabi nga, na huwag nating kaliligtaan ano man yung mangyari. Kaya nga sa aking part, kahit may pakiramdam, talagang gagawa paraan, magre-remedyo, diba? Inom ka ng gamot para ma-relieve ka, para yung time na dapat nandoon ka sa church. Kasi katulad ni Thomas nga, sabi, marami siyang na-miss. Kaya nga, yung turo ang Panginoong Kristo ay marami siyang na-miss na hindi niya narinig. Kaya pag gano'n, nawawala yung faith na nababawasan. Kaya nga sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by God. Na magkakaroon tayo ng faith, madadagdagan, mag-grow tayo spiritually. Kita na of the word of God. Pag lagi tayong nakikinig, doon natututo tayo, nagkakaroon tayo ng conviction, nandiyan yung pag lagi nating naririnig yung salita ng Diyos. Kasi sa aking parte, nung una, hindi pa ako nag-i-involve at pakikinig ng salita ng Diyos. Na hindi agad ako type nun ako'y naligtas. Napunta ako sa church. Ay, saka lang ako nagkaroon ng conviction na magpabaptize kasi narinig ko yung preaching na mahalaga pala yung baptism. Na hindi po ibaliwalaan sapagkat ito ay isa sa mga ordinances ng church. Na dalawa lang yung ordinances ng church natin, yung Lord's Supper at saka yung baptism. Kaya sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay doon ako nagkaroon ng conviction, nagkaroon ako ng desire na mag-join din sa mga ministry. Yan, yung choir, nagkaroon ako ng desire. Yan ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi ako uma-attend ng mga services, hindi ko matututunan yung mga ganong bagay na mag-soul winning, dala ng bisita, mag-din ng baptism at mag-disciple. Kaya yung sinasabi ko sa mga disciple ko pag binabible study ko sila, mahalaga yung
hindi tayo magpaliban na tuwing services, nandyan tayo sapagkat kabilang na tayo sa katawan. Tayo ay nabaptize, membership natin to eh. Kabilang na tayo sa katawan ng 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 Panginoon kasi tayong mga naligtas ay body na tinatawag. Ayun yung church. Believers, kabilang na tayo dyan. Kaya sa isang katawan, hindi pwedeng maiwala yung isang daliri o yung paa, yung isang kamay. Kabilang na tayo dyan. Dapat kahit saan magpunta yung body, naka-attach na tayo. Kaya nga hindi pwedeng ipagpaliban yung mga ganitong pagtitipon. Pag sinabing assembly, ay gathering, Christian gathering, na sino yung imimit natin dyan. Siyempre, andyan ang Panginoon. Sabi nga, kung saan may nagtitipon, na dalawa o higit pa, nandyan ang presensya ng Panginoon. Kaya, kung wala tayo sa loob ng church, paano natin mafe-feel yung presence of God, di ba? Doon tayo nakikinig. At habang binabasa yung salita ng Diyos, ang Diyos ang nangungusap sa atin. Kaya mahalagang huwag nating pagpaliban yung pagtitipon. At ang sabi nga yung sa 1 Timothy 5:10, kasi pag lagi ang yun ang nasa isip natin, sabi nga parang mas pinipilit natin yung pera. For the love of money, sabi sa 1 Timothy 6:10. For the love of money of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Na dahil sa pagmamahal natin sa pera, lagi nating inuna kaysa sa Panginoon, ay nakakagawa ng hindi maganda, di ba? Maraming naidudulot na di maganda yung pagmamahal sa pera na laging tinuturo ng ating pastor, huwag tayong magpagamit kaya kundi tayo ang gumagamit. Dapat alam nating gamitin. Kaya nga, yung sa pili, kung sino mas piliin na ipa-priority, syempre yung pakikinig ng salita ng Diyos. Na hindi naman hirap kapag isang araw lang yung mamiss natin hindi pumasok. Pwede tayong magpaalam yan. Kasi marami namang boss na nakakaintindi. Bakit yung Muslim nga pag meron silang mga mga activities, walang pasok Hindi ganun din sa atin sapagkat tama yung ating napuntang church na mas lalong papahalaga natin yung araw ng pagtitipon. Bakit? Diyan tayo lalago, kakain tayo spiritually, lalakas tayo spiritually kapag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi pag yung laging yung iniisip natin yung pera, ang Panginoon bahala mag-provide. Yan. And all these things shall be added unto you. Na lahat yan ng pangailangan. Wag daw tayong, sabi sa Bible, wag tayong mag-worry. Yan. Sino ba yung nakakaalam ng pangailangan natin? Sabi sa take therefore no thought sa verse 34. For tomorrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. Na yung ating mga pangailangan, ang Diyos ang bahala. Siya ang mag-provide at kung siya rin ang maghahanap ng trabaho para sa iyo. Unahin mo lang. Kaya nga, mas uunahin natin lagi yung Panginoon sabi sa verse 20 ng 6, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust corrupt, and where thieves that not break nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Na alam ng Panginoon kung ano yung laman ng puso at isipan mo, di ba? Kapag siya yung pinapriority mo, bakit hindi kanya i-bless? Yan, ipoprovide yung pangangailangan pag inuuna natin yung araw ng pagtitipon. Yan, hindi ka magugutom. Yan, meron niya sa Bible. Nung inuna niya, sinunod niya ang Panginoon, hindi siya nagutom. Yan. At nag-uumapaw pa. Kasi diyan tayo magdadala ng ating mga handog, yung ating mga tithes and offering. At
tinuturuan tayo ng Panginoon na mas lalong sumusunod ay bine-bless ng Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomy, if you obey, blessing, if you disobey, curse. Nakakasunod lang tayo ng sunod yung kung ano yung requirement ng Panginoon. Susundin. Bakit hindi tayo pagpapalain? Yan. Sikreto ay sumunod. Yan. Huwag ipagpapaliban ang araw ng pagtitiis. Sapagkat pag sinabi assembly, a Christian gathering. Yan. Kung saan doon mag-worship, mag-offer tayo ng ating ito po, sabi nga, yung tithes and offering, at yung ating sarili. Yan, pumunta tayo may bigay, yung sarili natin. Diyan tayo, naglilingkod tayo, nagdadala ng bisita, nagsosoul winning. Yan. Diyan, saan ba tayo natututo ng ganyan mga bagay? Kundi sa church tayo matututo para tayo lalong lumago spiritually. Yan. Yan lamang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Irene. Kaya nga, nakakatuwa nga yung mga yung mga mananampalataya na busy sa trabaho pero yung talagang linggo nilalaan nila sa Panginoon na yan. Kaya nga pag yung nagbo-Bible study ako sa mga mothers, na halimbawa ko talaga palagi si Sir Ariel, sabi ko, ayan, tingnan naman natin yung mga kapatiran na mataas yung katungkulan sa sa trabaho nila pero may mga schedule sila na Sunday, ganun, Wednesday, ay sasabihin niya, ay wala ako diyan kasi pupunta ako sa church. Yun ba yung napakagandang ganun na kahit yung mataas yung katungkulan niya tapos malaki na yung sahod niya, ay i-give up niya yun kasi may church service, ganun. Kaya nakakatuwa yung mga ganung po mananampalataya, di ba? Ayan po. Ayan, Sister Vicky, kayo na po. Ayan, andyan sina Sister Anchaka. Amen. Thank you muli at good morning po sa ating lahat. Mula kanina kay Ma'am Sheila, kay Sister Beth, kay Ma'am Benny, Sister Irene, ay ito nag-uusap-usap kami nung Sister Beth kasi yung how to praise, yung sa church lang po natin nagagawa po yun. At sabi ko na pareho kami pero hindi kami nag-usap. So yun po yun kasi yung preaching ni Pastor nung last Sunday na talagang kailangan andyan talaga yung muli nag-challenge pa sa atin lahat na dapat buong family. Kasi nga po, yung sinabi nila kanina, yung behavior na kung na dapat unang-una sa ating nanay nakikita ng mga anak natin yung behavior natin sa loob ng church. Yung mula kanina kay Ma'am Sheila, kay Sister Benny, kay Sister Beth, Sister Irene, pagka isusundin natin yun, sabi nga dito na praising God, ayan, ikoko natin yung buong family na andyan pag Sunday service ay andun yung full attention natin, andun yung kasiyahan, hindi yung napipilitan tayo. Makikita ng anak natin na andun yung kasiyahan natin at obedient. Unang-una, sinusunod natin ang Panginoon. Napaulit-ulit sinasabi ng ating pastor, totoo nating tanggapin ang Panginoon para hindi mahirap. Kasi nga, biro mo yung pag-obey lang, pagpunta ng sakit, parang ang hirap-hirap. Sabi nga ni Pastor, dapat hindi burden sa inyo, hindi istorbo, kundi andun yung kasiyahan natin na pupurihin ang Panginoon. Kina natin po sa Ephesians chapter 6 verse 2, sabi niya po dito ay, bear ye one another student and so fulfill the law of Christ. Ayun, bilang tumanggap sa Panginoon. Ito yung pinaka utos-utos kasi hindi na po tayo lalago at Panginoon mismo ang nagtatag ng simbahan na pagtitipon-tipunan natin na parati din inaano ni Pastor kung paano nabuo yung Church of God. Sino yung na pundasyon natin? Ang Panginoon Hesukristo. Kaya nga po, andyan napakatibay na pundasyon. Kaya nga, yun sabi nga ni Ma'am Sheila kanina yung si Sir Ariel, bakit mas pinipili niya ang pagpunta sa Diyos? At isipin natin, 7 araw po yung binigay ng Diyos sa atin. 1 araw lang po yung hinihingi niya na nandyan yung full attention natin, andun yung kasiyahan natin, andyan yung pagsunod natin. Kaya, andun po, yung nga, sabi na iba, kasi may Facebook Live, sa bahay na lang. Pero
paano, alangan na mag-isa ka lang, paano mo mapipraise? At talagang utos ng Diyos yun na tingnan natin yung mga, yung example na lang Pastor Ali, but ang saya-saya niya. But ipagpapalit niya yung malaking sweldo pag pumasok siya ng Sunday. Triple ata yun, di ba? Pag overtime, mas malaki ang pero pag Sunday pumasok, triple yung sweldo. Pero bakit? Mas mahalaga yung pagpunta sa church. Kasi nga po, priceless po yung matututunan natin. Walang katumbas na pera. At pag sumunod tayo ng masaya, ay hindi lang po tayo yung may blessing hanggang up to next generation. Andyan po yung blessing. At nakaka-bless Sister Ann, si Ma'am Sheila kanina, natutuwa siya kasama sa saturation. Ngayon, yung note ko, ginawa ko yung andun nga, joy, sing praises to God, yun po yung quote. At talagang sinabi ni Sister Ann kanina na sasali na sa choir. Diba? Paano tayo magpukwar kung tayo sa church? Kaya tuwa ako, sabi ko, Amen, Sister Ann. Yung lesson ko, yung kung paano natin purihin ang Panginoon sa loob ng simbahan. Paano kung i-believe ka, paano ka sasali sa choir? Buti kung ando na yung may pwedeng Google Meet na naka-choir member, di ba? So, nakaka-bless talaga pag sumunod po tayo sa batas ng Panginoon. Yung nga po. At dyan tayo lalago na kami, yun yung pinapasalamatan ko. Pinag-testimony ako ng manugang ko sa ni Sir Domart sa Bible study na yung kagabi. Sabi ko, susunod ako, masunurin ako sa manugang ko para hindi niya makalimutan yung yanan. At ayun po yung tinistimony ko na sabi ko, kung hindi kami nagpatuloy, hindi ko makikita na hanggang sa apo ko ay kasama ko sa saturation, kasama ko sa Bible study. Kaya mula umpisa ng PMA Baptist Church, ay yung po yung itinestimony ko na talagang pag sumunod tayo, andyan ang Panginoon. Siya yung foundation, siya yung strength natin. Maraming pagsubok, maraming mga problema, maraming susubukan talaga natin Panginoon kung paano natin siya unahin. Pero salamat. 26 years ang PMA Baptist Church ay ito. Parang pagkasama natin bagong Kristiyano, maalala natin yung noon. Pag nag-uusap-usap din kami ni Lester Beth, Sister Benny, yung noon umpisa ang church, ay yung po yung sabi, ibalik. Tama yung sabi na dapat ibalik yung noon. Napaka-blessed po pag yun ang makita ng mga anak natin na ikukwento natin kung paano nag-umpisa ang church, paano tayo sumunod, at paano nila ini-enjoy yung blessing. Na makikita rin po nila yung pamilya na hindi nagpatuloy sa church ay hindi po blessing. Ang blessing hindi po sa kayamanan, hindi sa pera, hindi sa pinansyal. Yung blessing na masaya kang naglilingkod. Ikaw yung servant ng Panginoon. Kaya basahin ko lang po yung mga verses na how to praise God. Sabi niya po dito sa Psalms 79 verse 18. Yan, sunod-sunod ko na pong basahin. Sabi niya, so we are the people and sheep of thy pasture. Yan, nasabi na rin kanina. Sa church, may binigay ang Panginoon na pastor natin. So we give thee thanks forever. Pasasalamatan natin. Sa church, yun po yung mga ginagawa natin pag nasa church tayo. Kaya talagang ang pastor natin talagang hard preaching siya na buong family pa natin yung sinasabi, lalo pag sa invitation, na buong family ay magpapasalamat tayo. Una-una, pasalamatan natin yung mensahe. Ay, ang ating pastor, binigay ng Diyos ng wisdom, ng kalakasan para makapag-preach at makapagpakain ng salita ng Diyos sa atin. Nakasulat po yun. Ayan, we'll give thee thanks forever. Will show forth thy praise to all generations. Paano kung nanay nga, hindi nga nagsisimba, na pagdating, yung nga din, pagdating sa bahay, dapat ipakita na rin kung ano yung narinig namin sa akin, makikita rin ng anak natin kung paano tayo sumusunod. At number 2, sabi niya dito sa Psalms 84 verse 4, blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Ayun, di ba? Kailangan talaga sa Church of God, andun tayo sama-sama, napakagandang tingnan. Na dito lang po sa loob ng tahanan, nakikita ko Sister Ann kung paano niya pinalaki yung mga anak niya. Yun na ngayon, buong family silang makakasama at mamaya, unang practice ng choir niya. So, nakaka-bless talaga. Naalala ko nung una din akong Kristiyano. At number 3, sabi niya sa Psalms 92 verse 1, it is a good thing. Diba? Yun ang maganda, makikita ng mga anak natin. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy
name o Most High. Di ba? Alam ko, tuwa yan si Lebron. Excited na yun. Makita niya si mama niya kakanta sa choir. Mamaya, kasali na rin yan kasi 15 years old na siya. Kasama na rin sa adult choir. Kasi nga, sana napapansin ni Lebron na minsan 4 lang yung lalaki sa likuran ng mga babae. Kaya ayun, tumatango si Lebron, no? Andito sa harap namin. So nakaka-bless po. Salamat kay Pastor na ito po, pag sumunod talaga tayo sa mga programa ng church, ay talaga andyan yung joy at andyan yung obedience. Tulad nito, at ni Pastor, dapat pupunta tayo sa mga bahay ng mga member. At napiplis ako na mula nung sinabi ni Pastor yun, may binibigay at binibigay ang Panginoon na pupuntahan po namin na bahay. So, yun, it's a privilege na nakakapunta po sa bahay ng mga membro. At yun po, sa number 4, sabi niya po dito sa Psalms 96 verse 8, sabi niya, give unto the Lord the glory due unto His name. Ayan na naman, nabanggit din po kanina. Sa church, sabi niya, ulitin ko po, give unto the Lord the glory due unto His name, bring an offering, sabi niya, and come into His court. Diba? O, kanina nasabi ko, Ma'am Sheila, ang inaantay ng mga kabataan daw sa San Vicente Basketball Court. Diba? Pero blessing po, kasi nga po, sa church natin, may oras din at binigyan din tayo ng Panginoon ng maluwag na basketball court. Pero pag linggo, sa loob tayo ng sa congregation, sa loob ng church, sa bahay, sambahan na binigay ng Panginoon sa atin na parati din natutuwa si Pastor, ang laki-laki ng auditorium natin. Kaya, andun, ano yung gagawin po natin? Pag sa Sunday, andyan yung kasiyahan at obedient natin na makikita ng mga anak natin na tayo'y sumusunod sa salita ng Diyos. Napakasaya na andito. Talagang tuwan-tuwa ako sa Panginoon. Hanggang mamaya, hanggang practice choir, andun pa rin yung kasiyahan. Di ba? Yun po yung sinasabi na natin na hindi mababayaran na kasiyahan. Hindi mababayaran na blessing. Yun po yung blessing na sumusunod sa Panginoon na andyan siya nagpo-provide ng lahat-lahat. Sa totoo lang, talagang i-provide niya lahat-lahat. At yung kasiyahan, walang nating sinasabi, walang nabibili sa mercury drug, di ba? Na yung nga, habang nagle-lesson din ako, naisip ko nga na yung nga, walang priceless, yung blessing na makakamtam natin pagka nandyan mo, sumusunod tayo sa Panginoon. Hindi natin matutunan ito kung hindi tayo talaga, hindi natin papahalagaan yung sambahan na itinatag ng Panginoon. Siguro kita natin sa mga Facebook. Tingnan mo si Chris Aquino. Sabi doon, may pera siyang pangpagamot, pero hindi kaya ng pera niya gamutin ang sakit niya. Di ba? Bay ng isang Kristiyano. Yung nga po, yung challenge ni Pastor nung Wednesday ulit. Ipon ka ng ipon sa bangko, pero sa Panginoon, ni piso wala kang binibigay. Nakakahiya sa Panginoon. Yung galing sa Panginoon din yung lakas mo, kaya ka nakapag-ipon. Yung nga, huwag tayo sana darating. Ngayon nga, habang ito nga nagle-lesson kanina, yung nga yung kay Chris Aquino, may pera, maraming pera. Kahit lahat ng doktor pwedeng gumamot sa kanya, pero hindi na kayang gamutin yung sakit, yung pera niya. Ganon din po yung Kristiyano. Hindi natin na papansin. Nga, very proud ka. Ipagsabi pa sa iba na may ipon ka sa bangko hanggang sa anak mo. Pero yung sakit mo na hindi pagsunod sa Panginoon, lalo sa giving, hindi kaya na rin nung naipon mo yung sakit mula sa puso mo hanggang sa isip mo na hindi pagsunod sa Panginoon. Napakalungkot po yun na mangyayari sa bilang isang Kristiyano. Yung may sakit na hindi na magamot na kahit sabi nga yung salita ng Diyos, powerful na yan. Kaya si Pastor Wednesday, hindi na kayang gamutin talaga yung tumigas na puso, pero andyan pa rin po tayo sa church, magpapanalanginan. Yun din po yung study na yung kagabi, na kailangan po tayo na magpanalingan. Andun yung prayer ng bawat isa. Kaya yun lang po yung pasasalamat sa Panginoon na andun muli, andyan si Sister Ann, na talaga excited po siya. Ang saya-saya niya kahapon, maghapon sumama sa saturation. At yun po, bilang sa matagal na sa church, yun po yun. Ibalik ng Panginoon yung joy natin mula nung nag-umpisa tayong Kristiyano at mai-enjoy po natin. Yun lang po. To God be the glory. Amen po. Basahin ko lang po yung kay Pastor RJ kasi kanina pa ito eh. Sabi niya, slothfulness deteriorate our spiritual life.
Ang katamaran ay siyang sumisira, nagpapahina, nakapipinsala ng ating spiritual life. Amen. Kaya kapag tamad ka para sa Diyos, kahit anong kayod mo sa labas, pero tamad ka sa Diyos, lahat ng pagpapagal mo ay empty. Si Ma'am Apple naman po, nandito si Ma'am Apple eh. Kaya maigi na bantayan natin ang testimony natin. Amen. Anong example ang pinapakita natin sa mga anak natin? Dahil kapag dumating ang panahon na hindi nila kilala ang Diyos or the next generation ay maaaring kasalanan ng previous generation. Yan po, kaya mag-iingat tayo po. Tama yung sinasabi ni Sister Vicky na yung mga bagong mananampalataya natutuwa sila, 'di ba? Natutuwa sila. Tapos yung mga dati na ay wala na. Opo. Tapos ang dami ng dahilan, 'di ba? Ayun. Opo. Ayun. Kaya sa akin nga nung nag-excuse talaga ako dun sa ministry ko sa campus. Kasi talagang pagdating sa bahay, talagang ang dami ko pang gagawin. Diyos ko, paano ko ba ito gagawin? Sabi ko ganun. Sabi ko si Beltin na lang magtuturo dun. Pinagalitan niya ako, sabi niya. Anong klaseng commitment mo yan? Sabi niya. Nag-commit ka na magturo sa school tapos yan lang yung magiging dahilan mo. Si Belte ang ipapalit mo na magtuturo. Anong ituturo niya sa mga estudyante? Gumaganon siya sa akin. Pag commitment mo yan, huwag kang aalis dyan, sabi niya sa akin. Nakakatuwa din yung ganong mga pagsasalita sa atin ng pastor natin. Amen. Kasi dinadala niya talaga tayo sa faithful na paglilingkod. Ayan. Sister Ann, short short words bago po tayo magtapos kasi nag-overtime na pala tayo. Sister Ann po. Ayan. Ay, Sister. Salamat po na nakakilala ako sa Panginoon. Amen. Masaya ako na nakasama ako sa kahapon. Sister Joji naman, hindi daw masaya Unti-unti kong pag tumalay natutunan. sa church. Kaya biyaya ng Diyos ang kabalik sa church. Tapos, Maalis, pumupunta doon kay Sister Kay. Sister Joji, ayan po. Ay, nagsasalita pa pala. pasalamat ako na nandyan kayo, Amen. na nakasama ko kahapon. Amen. Masaya. Isa na yan, sis. Unti kong natutunan yung salita ng Panginoon. Nagpapatibay sa aming buong pamilya. Amen. Amen. Yun lang po. Amen. Ayan, nakakatuwa rin yung namin yung mother namin dun sa San Vicente kasi nag-birthday siya kahapon. Nag-Bible study pala si Namishak doon. Nung nagsusulwining kami sa Dagshan, nag-Bible study na sila doon. Kaya yung comment niya doon sa grupo natin na sa builders group, tuwan-tuwa siya kasi nakakilala siya sa Panginoon at itinuring siya na kapamilya sa church. Yun, Sister Marcela po. Ito naman Sister Joji, sabi niya, Amen, Bambiki, hindi masaya pag wala sa Diyos. Kagaya ko, hindi naman talaga ako masaya na lumalayo ako sa church at sa Diyos. Kaya biyaya ng Diyos makabalik sa church at pag soul winning, ang kasayahan lang ay sa Diyos. Salamat at napakinggan ko ang devotion ngayong araw na ito. At salamat po kay Pastor RJ, sabi ni Sister Joji. Amen. Ma'am Joji, sorry ko na sa kwan. Sister Emilia po, ang ating pinaka-faithful sa online devotion. Amen. Naririnig ba ako? Amen. Opo. Alam po ng Panginoon din na gaano ako nagpe-pray sa anak ko kasi nga commitment about sa family natin, sa church services. So, alam niya kung paano ko siya kulitin at ipag-pray para bumalik siya. At ang sabi nga kahapon, ang nangyayari sa atin pag hindi tayo nag-attend sa church, na disobey natin ang Panginoon.
at nagiging malnourished ang spiritual life natin pag hindi tayo nag-attend. At yun lang po. Salamat. Opo, binasa na po namin yung comment ni Sister Joji. Yan, Sister Joji, marami nakakamiss sa'yo sa choir daw. Mag-choir ka na. Ayan, kasi maganda naman boses mo eh. O, yan po. O kaya, bumalik ka ulit sa sa Sunday School Ministry natin. Ikaw yung tagabigay ng mga prizes. Ayan po. Opo, yung yung ministry dito sa simbahan. Ayan po, marami pong mga mothers ang nag-amen. Sister Mayra, amen. Sister Annie, good morning, amen. Hindi po mother yan. Hindi mother pala to. Sister Irene Manguera, ayan po, saan ba siya? Kabangkalan. Sister Agapita Amlos, good morning po sa inyo. Sir Edgar, amen. Ayan po, yung iba po ay nabati na po natin. At sa susunod na lang po yung mga full-time mothers dahil meron pa pong mga tasking tayo na gagawin after this. At maraming salamat sa Panginoon. Kasama natin sa studio sina Sister Cherry, si Ma'am Tintin at saka Sister Risa. At tuloy-tuloy lang kayo, Sister Ann. Nakakatuwa po yung inyong kalagayan at yung buong family ninyo. Maraming salamat sa Panginoon at kayo ay dinagdag sa PMA Baptist Church. Yan. Sister Rulin Sanet, amen po host. Maraming salamat po. Joji Alayon, amen, sabi po niya. Sister Realin Lagadan, ayan. Good morning, Sister Rhea. Raymark Torquesa, ayan. Good morning po sa lahat. Meron pa po si Bigonya. Ay, nawala na po dito eh. John Harold Bigonya, yung kasama po natin. Sister Bea Rose Aquino. Sister Joji, pupunta kami dyan sa inyo. Sa next Friday. Opo. Huwag na muna kayong pumunta sa sa apo ninyo. Ayan po. Ayan. Maraming salamat sa lahat. At tayo po ay magtatapos na. Hilingin ko po si Sister Beth. Closing prayer po. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga mensahe ninyong napakinggan namin ngayon, Panginoon. Salamat po Panginoon sa patuloy niyo pong pag-i-encourage sa amin upang Panginoon manatili kaming maging faithful sa inyo. Salamat din po Panginoon sa mga kapatiran na kasama namin Panginoon na nagre-rejoice at nagpapa-encourage din sa amin upang kami magpatuloy Panginoon sa aming gawain. Dalangin po namin sa inyo, O God, na kayo po Panginoon ang mag-guide sa amin, kayo pong mag-lead sa lahat ng aming gawain. Kayo din po, Panginoon, ang patuloy na magpalakas sa amin, Panginoon. Dalangin din po namin sa inyo, O God, na pagpalain niyo po ang campus ministry ngayon, maging ang saturation at mga visitation at Bible studies na gagawin, Panginoon, sa araw na ito. Dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa, lalo ng mga hahayo, Panginoon, para sa inyong gawain. At ganoon din po, Panginoon, ingatan niyo po sila, ilayo sa anumang kapahamakan, at maging sa anumang kamalubhang karamdaman. Dalangin din po namin sa inyo, O God, na patuloy niyo pong pagpalain ng simbahang ito, Panginoon. At dinadalangin ko po sa inyo, O God, na patuloy niyo kaming bigyan ng kaayusan, spiritually, Panginoon, at ng kasiyahan, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Muli, Panginoon, humihiling kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala, sa lahat ng mga pagkukulang po namin nagawa. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you, Sister Emilia. Thank you po. Sister Geraldine. Thank you. Thank you po. Thank you po, Sister Vicky, Sister Ann, Sister Chan. Thank you po. Sister Irene. Thank you po.